binigyan sila hanggang gusto nila at kumain sila at nabusog. So nakita po natin ang dalawang pagkakataon ng pagpaparami ng tinapay. Bahagi yun na makita natin mula ho sa lumang tipan, sa aklat ng mga hari, kay Propeta Eliseo, at sa pagkakataon kay Jesus na nagparami ng tinapay. So, bahagi yun. Sabi nga natin, isang himala na ipinagkaloob ng Diyos na makita ko natin na nawa ay maging bahagi ng ating kalinangan, sapagkat tinuturuan tayo ng ilang mahalagang mga bagay dito po sa paghahati-hati at pagpaparami ng tinapay. So, pagkakataon, tatlong bagay yun. Una ay yung dakilang himala na ginawa ni Jesus at yung ginawa ng Diyos sa pamagitan ni Propeta Eliseo, ay makita natin, una ay mayroong nagantong. Sa unang pagbasa, nakita natin na ito ay handog ng isang lalaki mula sa kanyang unang ani, yung tinatawag natin offering of the first fruits. So, ang mga Hudyo, yung una nilang ani, kung sabihin, nagsasabi, Father, ito, mula ito sa una kong sahod, ibibigay ko sa Diyos. So, gano'n ang mga Hudyo, yung una nilang ani na ibinibigay nila sa Diyos. At yun tinapay na mula sa kanyang unang ani at na tinatawag po natin trigo na nagpakain sa mahigit 100 katao. Pagkakataon na kung saan makita po natin at sa Ebanghelyo yung paghahandog din ng isang bata ng 5 tinapay at 2 isda. Siguro dahil sa tanong ni Jesus na paano natin makakainin ito. No? Ito 5,000 lalaki. Hindi pa kasama ang babae at mga bata. Kasi ang binibilang lamang ng mga Hudyo ay mga lalaki. So 5,000 mahigit ay bagay nakapagpakita na ng magpakain ng 5,000, no? Ay wala pa akong karanasan na nakita na nagpakain ng 5,000 katao. Siguro 100 bahagi yun, pero 5,000 ay wala pa po. So, pero ito yung himala na ginawa ng Diyos. At itong dalawang himala na ito ay nagsimula gawa ng gawa ng paghahandog. Mayroong nag-alay. So bahagi yun. Kaya pagkakataon din ng ating pag-inilay natin na para namin ng Diyos yung ating mga handog. Pagkakataon na kung saan ay makita ko natin, hindi yun na pag-minsan sinasabi ng iba na, mag-alay ka, magpapalain ka ng Diyos. Hindi lamang mo yun, pero yung ikaw ay nakapaghandog, pinagpapala ka na ng Diyos. Kasi nakapag-aalay ka eh. Kaya nga yung pag-inilay rin natin nung nakaraang linggo, sabi nga una, isa sa mga mahalagang kahalagahan ng buhay katiwala ay nakabase sa paniniwalang ang lahat ng bagay
na ating nakikita sa daigdig na ito at nakakabit natin ay bigay ng Diyos. Nilinang lamang namin. Kaya sabi nga natin ay balik handog. Inihahandog lang natin yung ipinagkaloob sa atin. Ibinabalik lang natin sa Kanya. Pero hayaan natin na lihain natin sa Kanya. At ano yung paanyaya na ito, tayo ay mapuno ng pagpapasalamat sa mga biyayang pinagkakaloob ng may kapal. Kahit na kung minsan yung iba, kahit na maraming pagpapala, ang tingin pa rin ay kulang. Kasi bakit? Hindi nila nakikita yung elemento ng pagpapasalamat. Napakahalaga po na palagi tayong magpasalamat sa mga biyayang pinagkakaloob ng Diyos sa atin. Kaya tayo ay nakapag-ahandog. Kaya mahalaga ko yun na makita ko natin pagkakataon na kung saan ay katulad ng lalaki at ng bata ay makapaghandog tayo sa Diyos upang higit na tayo ay pasaganahan. Pangalawa, bahagi yun ng pagkilos sa nakita natin. Sabi nga natin, yung himala na magmarami ng tinapay at ng isda. Alam natin na ang pagkaparami ni Jesus ng tinapay at ng isda ay ito ay pag-i-introduce sa atin ng dakilang biyaya ng yung paghahandog ng kanyang sarili na ipinamamanin niya sa atin sa banal na Eucharistia upang tayong lahat ay tumanggap at mabusog hindi lamang ang ating mga tiyan ngunit ang ating mga kaluluwa. Kaya inuulit ko muli na kapag walang hadlang, tumanggap kayo ng komunyon. Pero kapag may hadlang, huwag kayong tumanggap ng komunyon. Ano yung hadlang? Kasalanang malaki. Ano yung mga kasalanang malaki? Hindi yung lahat ng labag sa 10 utos ng Diyos. Bahagi ito dito yung nagsasama ng hindi kasal sa simbahan. Ay huwag mo na kayong tumanggap. Pero kahit na diyan kayo sa inyong upuan, sa inyong luhuran, habang po nagpupupunyon yung tao, kung sakali man na kayo ay alam ninyo ay hindi kayo pwede tumanggap gawa ng dalawang hadlang. Dalawa lang naman yung hadlang. Ano yung dalawang hadlang na ito? Una, yung kasalanang malaki, at pangalawa, kayo ay nakakain o nakainom na sa loob ng 1 oras bago kayo magkomunyon. So, anong pwedeng gawin? Spiritual communion. Sabihin nyo sa inyong nakaluhod kayo dyan, sabihin ninyo, Panginoon, gusto ko kayong tanggapin sa anyo ng tinapay. Pero alam niyo yung sitwasyon ko. Either na may mortal sin o maaaring gawa ng nakakain kayo bago mag-misa 1 oras, ay sabihin niyo, Panginoon, ay kung nanaisin ninyo, natanggapin ko kayo katulad ng pagtanggap ng mga pumipilang dyan, ay pwedeng ipagkaloob ng Diyos sa inyo ang biyaya na yan. Napakahalaga po at napakakapangyarihan ng biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos. Ang presensya ng Jesus sa banal na Eucharistia. Bahagi ho yun na kung saan ay huwag natin kalimutan.
Yan ang isa sa pinakamahalagang himala ng Diyos. Ang Diyos na nasa gitna natin. Ang Diyos na nagdanais na tayo ay mabusog at higit na makinabang sa biyaya ng kanyang presensya. Kaya bahagi yun na kung saan ay sana ay kung tayo ay handang tumanggap, huwag tayong mag-atubili. At sabi ko nga, kung hindi man pwede, at least yung tinatawag natin spiritual communion. Bakit? Pangatlo, kasi yun ang magbibigay ng lakas sa atin. Yung mga tao na pinakain ng Diyos sa lumang tipan at sa panahon ni Jesus, eh bakit pinakain ni Jesus? Kasi nga, pinagagaling niya yung mga may sakit. Eh, uuwi yung pinagaling niya ng may sakit, maihilo. Ay di sayang yung kanyang pagkapagaling. At kung tutusin, yung panahon na ito, ay itong panahon na ito, ito yung panahon na kung saan ay malapit ito sa pagdiriwang ng piyesta ng mga Hudyo, yung kanilang pagsasariwa ng kanilang pagkalaya mula sa Ehipto. Kaya po itong mga taong pumupunta kay Jesus, galing po ito sa iba't ibang bahagi ng Israel para magdiwang, kasi yung pagdiriwang nila ng tinatawag nating Passover meal ay sa Jerusalem lamang nila ginagawa. So kaya, yun ay pahayag na itong mga tao ito pagkatapos ng piyesa nila, uuwi sila sa kanilang mga bayan at maaaring mas malalayo pa kaysa sa kanilang paglalakbay patungo kay Jesus. Kaya, ano yung bagay na kung saan huwag natin kalimutan? Pinalalakas tayo. Yung himala na ginagawa ng Diyos sa pagtanggap natin ng komunyon ay pinalalakas tayo. Kaya kung isa sinasabi ng ibang, gusto ko bumayin, kaya hindi ko magawa. Bakit? Kasi ang pinangahawakan lang natin ay yung sarili nating lakas. Lalong-lalo na kung makita natin yung Ebanghelyo kahapon. Yung alin? Yung ikaw ay gumawa ng mabuti kahit ginagawan ka ng masama. Hindi mo madali yun. Kapag ginawa ka ng masama, anong gusto mo? Gawan mo rin ang masama. Pero, sinasabi na Jesus na kapag ginawa ka ng masama, gawan mo ng mabuti. Magagawa mo ba yun? Kung sa sarili mo lamang pamantayan bilang tao, mahirap mong gawin yun. Pero kapag sa Jesus ay kasama mo, pwede mo magagawa. At saan tayo tinutulungan ng Diyos? Sa banal na Eucharistia. Humiling tayo ng tulong sa Diyos. At yung pagtanggap natin ng kanyang katawan at dugo, ang siyang magbibigay sa atin ng lakas upang patuloy tayong gumanap bilang isang mabubuting Kristiyano sa gitna ng hamon ng daigdig na ito. Na kahit na ginagawa ka ng masama, pwede kang gumawa ng mabuti. Bakit? Kasi pinalalakas ka ng pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Pinalalakas ka ng pagkain na galing sa langit. Pinalalakas ka ng pagkain na walang iba, kundi ang pagkain ng katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Sino ba iniwanan ko sa inyo bilang bahagi ng pagdidilay na ito para sa araw na ito? Una, palagi tayong mapuno ng pagpapasalamat sa mga biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos para sa atin. Ialay natin ito at naway paramihin pa ng Diyos. Pangalawa, lalong-lalo na sa biyaya ng pagkanarito niya sa anyo ng tinapay at ng alak.
ang pagkain ng kanyang sariling katawan, ang pagkain na ipinagkakaloob niya sa atin upang pangatlo, bigyan tayo ng lakas upang makasunod tayo sa kanyang kalooban.